Sa iba pang balita, Fight of the Millennium Perfect Match. Ilan lang yan sa may tinatawag sa inaabangang bakbakan ni na 8th Division World Champion Manny Pacquiao at ang wala pang katalo-talong si Floyd Mayweather Jr. Kumpiyansa naman si Pacman na manunumbalik sa laban na ito ang kanyang tinatawag na killer instinct. Live mula sa General Santos City, may report si Mark Zambrano. Mark? Jessica, 5 taon nga nating inintay bago natin narinig yung pinakaasam nating kumpirmasyon na matutuloy na nga itong laban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather Jr. sa May 2. At Jessica, bagamat 2 buwan pa mahigit ang iintay natin bago maganap nga itong Fight of the Millennium, hindi na maawat sa pagpapakondisyon ang ating pambansang kamao dito sa Gensan. Matapos ang halos 6 na taong paghihintay, sa wakas, mangyayari na ang tinaguriang Fight of the Millennium sa pagitan ng dalawa sa pinakamahusay na mandirigma sa mundo ng boxing na sina 8th Division World Champion Manny Pacquiao at undefeated American boxer Floyd Mayweather Jr. Ang laban na ito, matagal nang inaabangan ng boxing fans at mga analyst. Maituturing daw kasi na perfect match ang bakbakang Pacquiao-Mayweather dahil sa magkaibang estilo ng dalawa sa ring. Sa record na 47-0, ipinakita ni Mayweather ang kanyang husay pagdating sa depensa. Bawat galaw sa ring, kalkulado. Si pambansang kamao naman, bagamat may 5 talo, na ipamalas na sa mundo ang kanyang agresibong estilo sa ring. Itinuring rin siya bilang most exciting fighter dahil sa kanyang all-out style na opensa. Pero bago nagkapirmahan ng kontrata ang dalawa, tila dumaan muna sa butas ng karayom para maisakatuparan ang bakbakang ito. Ayon kay Top Rank CEO Bob Arum, natagalan ng negosasyon dahil walang tiwala umano sa pagitan ng dalawang kampo. Nakadagdag din daw ang ilang manunulat na nagkakalat ng maling balita. Negotiations were very difficult and a lot of our efforts were impeded by some elements of the Philippine press that were reporting lies that just had no basis in reality but impeded the negotiations. Hindi na idinitalya ni Arum ang hatian sa pera. Pero hindi naman daw ito nalalayo sa unang napag-usapang 60-40 split na pabor kay Mayweather. Dagdag pa ni Arum, 1 match lang ang nakasaad sa pinirmahang kontrata ng dalawang boksingero. Wala naman daw problema sa mga kondisyon na ito si Pacman. Baka isipin ng tao na mukha akong pera o anything. Ang importante sa akin is yung gusto ng mga fans na matuloy yung fight. Sa dalawang huling laban ni Floyd Mayweather Jr. kontra sa Argentine boxer na si Marcos Maidana, marami ang nagsabi na tila nahirapan si Mayweather. Bagamat nanalo, may ilang rounds na napuruhan si Mayweather ng southpaw o kaliweteng si Maidana. Kaya kung ang coach ni Pacman na si Buboy Fernandez ang tatanungin, malaki raw ang tsansa ng ating pambansang kamao na tiniguri ang isa sa pinakamagaling na southpaw boxer sa mundo. Nakita ko na medyo may hirap siya konti sa kaliwete kasi yung nangyayari kasi sa iba, fighter, diretso lang. Itong ating kasi yung fighting congressman natin, fighter na slugger. So mahirap pulihin. So ingatan lang natin minsan kasi yung Mayweather kasi may ugali na nagpapasuntok tapos gumagamit ng depensa ng balikat tapos biglang ka-counter. Pati si Arum, tiwala rin sa kakayahan ni Pacman. I tell you, there's going to be one winner in this fight and he's going to be the congressman from Sarangani, Manny Pacquiao. Sa mga nakalipas na laban ni Pacman, nasabi na tila nawala na raw ang nooy killer instinct nito sa ring. Pero si pambansang kamao, nananatiling kumpiyansa sa kanyang abilidad. Dahil hindi naman first time kong lumaban ng matangkad, mahaba yung kamay. So I think it's not a problem. Makikita nila dahil ngayon pa lang excited ako sa training, motivated ako sa training for this fight. Sa Mayo 2, maghaharap si Pacquiao at Mayweather. Jessica, ilang minuto pa lang ang lumipas at umalis nga dito sa kanyang Mansion 2 dito sa Gensan si Manny Pacquiao kasama ang kanyang pamilya at ilang kaanak para mag-attend sa necrological services ng kanyang grandmother o yung nanay ni Mami Junicia na si Lola Aleng Dapidran na sumakabilang buhay na nga. At bukas, Jessica, nakatakdang tumakbo ng ilang rounds dito sa complex si Manny Pacquiao bago nakatakdang umuwi sa Maynila para mag-attend ng PBA game sa gabi. Jessica? Mark, ano ang naging clincher? Kasi alam ko may mga iba't ibang mga issue na nung una hindi mapagkasunduan, di ba? Yung pera, yung kung magkano parte, tapos yung pay-per-view, etc. Ano yung finally napagkasunduan kaya in-announce na ni Mayweather na tuloy na?
Alam mo, Jessica, marami tayong pwedeng pag-usapan. Meron dyan yung drug testing style, meron dyan yung fight purse na unang nasabing 60-40 nga, pabor para kay Mayweather, nandyan yung timing, nandyan yung problema sa MGM Grand. Ang dami natin pwedeng pag-usapan, pero sa palagay ko at nag-agree din yung mga boxing analyst, ang naging clincher yung clamor ng mga fans. Naalala mo, Jessica, nung nagkita si Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather doon sa NBA game, kung saan pagpasok daw ni Mayweather, sinigaw agad yung pangalan ni Manny. Buong mundo na, Jessica, naghihintay. At siguro kahit si Floyd Mayweather, hindi na niya na isentabi yung paghahanap nga at pagkaasam ng mga tao dito sa tinaguriang Fight of the Millennium. So malaking factor, Jessica, at yun nga yung dahilan kung bakit sinabi ni Manny Pacquiao na kailangang matuloy itong kanilang laban ni Floyd Mayweather. May ganun pala, no? Kahiyaan, kumbaga, na pressure din si Mayweather. Tama yun, Jessica. No? Ito si Mayweather, alam naman natin, ayaw magpadihado niyan. Lagi niyang gustong lamang siya kay Manny Pacquiao. In fact, pumayag na nga si Manny at alam nating lahat yun, na bahagyang mas mababa ang makakuha niyang fight purse pagdating ng May 2. No? Pero sabi nga ni Manny, hindi na object ngayon yung pera para sa kanya. Ang gusto lang niya, kasiyahan ng mga fans na talagang mang feeling niya ay deserving na mapanood itong Fight of the Millennium. Ang sinasabi nga nila, ito yung tinatawag na biggest fight in boxing history, Jessica. Pero pakilinaw mo nga, Mark, yung provision dun sa kanilang kontrata tungkol sa, pagka natalo, may rematch at mag-iiba na ba yung kondisyon pagka nagkaroon ng rematch? Normally kasi, Jessica, pag sinabi mong mga prime fights na ganito, no, nagkakasundo yung dalawang boksingero na magkakaroon ng rematch. Minsan yan, trilogy pa nga, tulad nung nangyari kay Juan Manuel Marquez at Manny Pacquiao. Pero in this case, Jessica, dito sa laban ni Pacquiao at ni Mayweather, sinabi ni Manny Pacquiao na hindi siya pumayag na magkaroon ng rematch clause dahil sinabi niya na gusto niya na pag siya ang nanalo, siya ang may control pagdating sa negotiations. Dahil alam naman natin, for the longest time, 5 taon halos mahigit, na nagkaroon ng negotiations, si Floyd Mayweather ang nagdidikta kay Manny Pacquiao kahit siya pa yung challenger, Jessica. So ang gusto ni Manny Pacquiao, pag siya ang nagwagi, sakaling siya ang magwagi dito sa laban na to sa May 2, siya ang magkakaroon ng negotiating power laban sa kampo ni Floyd Mayweather, Jessica. Kumbaga, nasunod si Mayweather for the last 5 years. Pag nanalo naman siya, siya naman ang masusunod dapat. Parang ganon. Tama yon, Jessica, kasi alam naman natin, si Manny Pacquiao, siya na naman talaga ang i-challenge dito ni Floyd Mayweather. Kaya ang gusto niya, pagdating sa laban at kung manalo siya, nasa kanya yung negotiating power at hindi niya makukuha yon kung pumirma siya ng rematch clause kay Floyd Mayweather, Jessica. Parang kunukwenta ko, Mark, 2 buwan lang bale yung magiging training ni Pacquiao. Sa yung past experience ng pag-cover ng mga laban ni Pacquiao, no? Kay malakas, kay hindi yung kanya makakalaban. Sapat ba yung time na yon, lalo na si Mayweather na ito, no? Jessica, pareho lang naman, ano? Yung 2-month na training ni Manny Pacquiao, ganun din yung long-term training na ginagawa niya doon sa kanyang mga nakaraang laban. Ang kilang dito, Jessica, tulad nga ng binanggit natin sa previous reports, 2 linggo lang siyang mananatili dito sa Jensen para sa kanyang light conditioning at tutungo na siya sa Amerika para ipagpatuloy yung training sa Wildcard Gym sa LA sa ilalim na nga ni Coach Freddie Roach. Sinasabi ni Manny na hindi naman siya nag-aalala doon sa period of time ng kanyang training dahil nga sabi niya kaisan niya yung buong team Pacquiao. At tulad nga nung sinabi ni Coach Buboy Fernandez sa akin, Jessica, ito na yung biggest challenge, hindi lang para sa kanyang kaibigan na si Manny Pacquiao, kundi sa buong Team Pacquiao. Dahil ang challenge dito, Jessica, kailangan maipalabas nila yung pinakamabagsik, pinakamagaling, at pinakamatinding performance ni Manny Pacquiao sa kanyang buong karera, Jessica. Nabanggit lang kasi kanina yung reach. Kasi hindi rin naging factor yun para kay Pacquiao dun sa laban ni kay Algieri. Mas mahaba rin yung reach nung si Algieri. Pero nakita naman natin, walang-wala, no? Minani-mani lang ni Pacquiao. Si Pacquiao, bilis ang bentahin niya. Si Mayweather, sinasabi nila yung pagiging defensive fighter niya. Yun lang ba ang nakikita nyo, Mark? Jessica, kaya nga tinawag to na Fight of the Millennium and ako mismo, I agree with that. Ano? Pag titingnan mo yung contrasting styles, si Mayweather, very limited, very conservative yung kanyang number of punches at very defensive-minded. Samantalang si Manny Pacquiao, alam naman natin, very aggressive, volume puncher at slugger. So kung titingnan mo yung contrasting styles na yun, yan yung napakasarap panoorin, Jessica. Isa pang maganda dito sa laban na to, Jessica, kailangan natin bantayan. Pagdating sa records, pagdating sa past fights,
itapon mo na sa bintana yan, Jessica. This is anybody's fight. Dahil nga sinabi natin, contrasting styles, si Manny Pacquiao also wants to win. Itong si Floyd Mayweather gustong patunayan na yung mga pag-aalipusta sa kanya ng mga tao na takot daw siya kay Manny Pacquiao ay hindi totoo. Kaya when the time comes, pagdating ng May 2, Jessica, lahat ng history nitong dalawa, isasatabi mo na. At hindi natin malalaman kung sinong mananalo dito. It's anybody's fight. Kaya nga pati yung mga boxing analyst, Jessica, gustong-gustong mapanood itong laban na to. Maraming salamat sa iyo, Mark Zambrano.